Good morning po sa inyong lahat. At parang hindi yata masyado malakas na kayo antok pa. Good morning po sa inyong lahat. Lahat ng nakalimang araw ay pumalakpak ng malakas. 5 araw na. Wow, no? At nakakalungkot pero nakakahanga pa rin kayo dahil umuulan na naman. Kagabi po masaya na kami kasi hindi na umuulan kagabi. Ngayon umuulan na naman. Pero ganun pa man, nandito pa rin tayo para ipagpatuloy natin ang ating nobenaryo sa karangalan ng mahal na ina. Kaya nga ang tanong ko kahapon ay, kaya mo pa ba? Naalala po ninyo ang tanong natin, kaya mo pa ba? Nasagot mo ba kagad yon? Sinagot ba ng sarili mo yung tanong na kaya mo pa ba? Ngayon naman ang sasabihin natin, hindi na yung kaya mo pa ba? Ang masasabi natin ngayon sa isa't isa dahil nakalimang araw na tayo, matatapos din yan. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, matatapos din yan. Kung ano man niyang pinagdadaanan mo, kung ano man niyang kinakaya mo, ito pong simbang gabing ito, it will come to an end soon. Everything and everyone will come to an end. Ang lahat ay may hangganan. Ilang tulog na lang, salamat sa Diyos, tapos na ang mahiwagang 2020. And 20 years, after 20 years, kung mabait tayo at sumusunod tayo sa health protocols, buhay pa tayo. After 20 years, babalikan natin pare-pareho ang 2020. At ano bang nangyari sa akin noon? Pero matatapos din ang taon na ito. Kaya sumunod pa rin tayo sa health protocol, sa pag-iingat natin. Huwag tayong magmadali. Tumataas na naman daw ang mga kaso ngayon ng COVID. Huwag tayong magmadali. Nasimulan na po natin, na kaya natin ng ilang buwan, matatapos din ito. Huwag mong unahan matapos ang pandemya. Baka mauna ka pang matapos sa pandemya. Hayaan mong matapos ang pandemya, hindi ikaw. Ano pa nga ba ang hinihintay mong matapos na? Matatapos din ang simbang gabing ito. Ilang tulog na lang, matatapos na. Bukod sa simbang gabi at bukod sa aking sermon tuwing umaga, ano pa ang gusto mong matapos na? Ano pa ang hinihintay mong matapos na? Parang yung aking nabasa, huwag mong iyakan ang mga taong nang iwan sa'yo. Huwag mong iyakan ang taong nang iwan sa'yo. Hindi pa siya patay. Huwag kang excited. Matatapos din daw yun. Ano pang gusto mong matapos na? Bayarin. Mga utang na babayaran. Gawain sa bahay. Sa problema sa opisina. Problema sa pamilya. At ano pang hindi nyo tinatapos? Yung galit ninyo. Yung away ninyo. Yung lungkot mo. Kailan mo balak tapusin yan? Kung may dalawang bagay daw na hindi na natin maibabalik, ito yung oras na lumipas na at ang salitang nasabi mo na. Dalawang bagay na hindi mo na maibabalik pag natapos na. Oras na lumipas na at ang salitang nasabi mo na. Kaya pag-iisipan mong mabuti yan bago mo sabihin. Kaya pag-iisipan mong mabuti bago mo sayangin ang oras na binibigay sa iyo. And speaking of oras, speaking of salita, para sa ating 5 araw ng simbang gabi, kung meron man po na madalas na nakakatalo natin, nakakaaway natin, kung meron man sigurong hindi natin namamalayan na pagdadamutan na natin ng oras,
Ito yung mga kapatid natin. For our 5th day of Simbang Gabi, ang aking pong bibigyan ng premyo ay ang maraming magkakapatid na nagsisimba ngayon. Meron ba ditong pinakamaraming magkakapatid na nagsisimba ngayon? Nasa na mga magkakapatid na nagsisimba? Malamang sa lamang baka nasa labas yaan. Dahil meron ba? Tayo nga, ilan po sila? 3. May tataas pa ba sa 3 magkakapatid na nagsisimba? O iniwan nila yung kapatid nila? Meron po bang tataas pa sa 3 magkakapatid? Wala na. Wala. Tayo po yung 3 magkakapatid, yung nasa labas pwedeng sumali. Tayo po kayong 3. Huwag po kayong mahiyang magkakapatid kayo. Ayan. Palakpakan po natin ang ating 3 magkakapatid. Baka mamaya. Alam niyo po ba yung Jose? Nung tinanong ko yung Jose, may humabol pala doon sa loob. No? Kasi Jose rin pala ang pangalan niya. Baka po may magkakapatid pa sa labas. Hindi, ibig sabihin po nasa labas, hindi po magkakapatid sa labas. Yung nasa labas, no? Baka pumunta yung magkakapatid sa labas. Yung mga magkakapatid na nasa labas, pag meron pa, papuntayin nyo na lang po sa likod din at bibigyan natin kung mataas pa sa 3. Ayan. Pero bukod sa 3 magkakapatid na nasa labas, nasaan po dito ang pinakabatang mag-asawa na nagsisimba? Nung nakaraan, pinakamatandang mag-asawa. Pinakabatang mag-asawa na nagsisimba. Meron po ba? May pinakabatang mag-asawa. Talagang pag tumatanda ka na, saka mo lang maiisip magsimba tayong 2. Wala. O sino ang magulang na naghihintay magkaroon ng yung bagong kasal na wala pang anak? Meron ba dito? Yung bagong kasal na wala pang anak, ayun, tayo po kayo. Wag ko kayong mag-alala, kayo ang aking bibigyan ng baby Jesus at pagkatapos ng simbang gabing ito, magkakaroon na kayo ng anak. Bigyan natin sila. Ilang taon na po kayong kasal? Ano daw? 1 month pa lang. 1 month. Pag nagka-baby po kayo, kunin niyo pong ninong si Brother Rene. Huwag po ako. Yan. Hindi. Kunin niyo po. Yan. Congratulations po sa inyo. Mga kapatid, ngayong 5 araw ng ating nobinaryo, naalala ko po yung isang pari na nakilala ko, Indian, sa isang parokya na na-assignan ako. Indian. Naging maputali ko po siyang kaibigan. Kaya lang nagtataka po ako, hindi pa ako pari noon, pag umaga nakita ko siya, lagi niya kaming binabati, palang ngiti, palabati siya. Pag nakita mo sa umaga, good morning. Pag nakakasalubong ko siya ng tanghali, sabi niya, good morning. Pagdating ng hapon, sabi niya, good morning. Nung uuwi na kami, sabi ko, Father, bye, good morning. Sabi ko, nanloloko ba to? Wala ba itong ibang natutunang pagbati, kundi good morning? Hanggang sa nung ako ay naging pari at narinig ko na yung isang speaker, ang sinabi ng speaker, yun nasabi ko sa inyo nung nakaraan, every morning is a new beginning. Kaya pala good morning si Father. Para ipaalala sa akin na ang bawat sandali at oras ng buhay natin ay mahalaga. Bawat umaga ay bagong biyaya ng pagkakataon para this time magiging mas maayos, mas maganda, at mas tama. Hindi porket hindi naging maganda kahapon, hindi porket nagkamali ka kahapon, ganun ulit ngayon. Always take that opportunity to live a better life. Huwag mong sayangin ang bawat oras. Huwag mong sayangin ang bawat araw mo. Sa kakabilang lang ng mga pagkakamali mo, ng kakulangan mo, ng kapintasan mo.
And do not waste your time para pagkwentuhan natin ang kapintasan at pagkakamali ng iba. Meron ako naging all-time favorite na linya nung aking pagbibigay ng recollection. Sabi nung aking naging linya, sa bawat tagumpay, sabihin niyo po kung totoo ito ha, sa bawat tagumpay, laging may inggiterang nakasubaybay. Amen. Huwag niyo nang tignan kung nandito siya at mag-aaway pa kayo. Pero dinugtungan ko yan. May kadugtong yan. Sa bawat tagumpay, laging may inggiterang nakasubaybay at ang masaklap sa simbahan pa tumatambay. Nagsisimba na kung ano pang nakikita sa katabi niya. Ganyan na lang ba ang gagawin mo maghapon? Ang magbilang ka ng kapintasan, ng mali, ng pangit sa iba? Sayang naman ang oras mo para magmahal pa, para magpatawad, para maging maligaya. Sabi ng mga bata, YOLO. You only live once. Pero sabi ni Mother Teresa, you only live once. But if you make it right, once is just enough. Kung meron mang isang magandang katangian si Maria na ipinapakita at binibigay niya sa atin ngayong ika-5 araw, yan ay ang kakayahang makinig. Nang binati ng anghel si Maria, nakinig siya. Kaya niya natupad ang plano ng Diyos. Sabi natin noong mga nagdaang araw, hindi ka pa tapos. May plano pa ang Diyos. Inaayos ka pa ng Diyos. Papaano matutupad ang plano ng Diyos? Papaano ka maaayos ng Diyos kung hindi ka nakikinig? And do not find time to listen. You give time to listen. Huwag mo sabihin wala kang time. Dahil tuwing dumidilat ka sa umaga, tuwing gumigising ka sa umaga, you have the time. You just have to learn how to give your time. Kaya kayong mga nagsisimba ngayong umaga, I will really pray to God na Lord, pakiuna mong bigyan sila dahil binigyan kanila. Huwag mong pagdadamutan ng oras ang Diyos. Huwag mong minamadali ang Diyos. Dahil ni minsan, hindi ka rin niya sinukuan para hintayin. At hanggang ngayon, hinihintay ka ng Diyos na magbago, na magpatawad, na magpakumbaba, na matutong magbigay, na matutong magpatawad. Kaya sa ika-5 araw ng ating simbang gabi, kasama ni Maria, ipagdasal natin na sana matutuhan na nating pakinggan ang mga tao sa bahay natin, ang mga kasama natin sa pamilya na bago ang pandemyang ito ay nakulangan ng oras mula sa atin. Humingi tayo ng patawad sa Diyos sa mga pagkakataong naging madamo tayo sa Kanya. Humingi tayo ng patawad sa isa't isa sa mga pagkakataong hindi tayo nakinig sa kanila. Sa misang ito, binibigyan pa tayo ng oras ng Diyos upang magmahal muli, magpatawad muli, at magbigay pa rin. Every day, God is giving you the time to live a better life, a happier life. Do not find time. Give time. Amen.